Ayan, tamang-tama ngayong Pasko at bagong taon na dadating. Naghahanap pa kayo ng bagong recipe? Ito ang aking recipe, Lumpiang Shanghai. Ako po si Jeannie, Pinay Hawaii. Simulan po nating magluto. Ito po ang aking mga ingredients at recipe. Ipapakita ko sa inyo kung paano po ako magluto ng lumpiang Shanghai. Simulan na po natin. Una po garlic, isang head, and then chop po natin ng pinong-pino. Samahan po natin ng onion, medium, at ganun rin po. Pinong-pino rin po. Pero kung meron po kayong chopper, pwede nyo rin pong gamitan yon. And then, samahan na rin natin ng carrots. Isa lang po, medium. Then, pinong-pino rin din po. Ganyan po akong maghiwa at chinachop ko na rin po sa chopper kung gusto nyo po na mas mabilis katulad doon ng ginawa ko. Kung hindi naman, pwede rin naman pong hiwain nyo lang. Then, bell pepper din po. Sinasamahan ko rin siya ng bell pepper kahit isa lang. Pampasarap din po kasi ang bell pepper. Kasama na rin ang celery, 2 stalks, and then pinong-pino rin din po. Magkakatulad lang din po ang paghihiwa niyan. So, sabay-sabay na rin po natin yang isasama sa ating lumpiang Shanghai. Ganyan lang po akong mag-prepared. And na po ang mga ingredients natin para po sa ihahalo natin sa lumpiang Shanghai. So, simulan na po natin ang pagmimix. Kailangan po natin ng 80% lean, 750 grams na pork, and then isama po natin ang ating asin, ihalo na po natin ang paminta, and then samahan na rin po natin ang seasoning. I-mix well po natin mabuti para po yung lahat ng nilagay natin magsama-sama po. Lagyan po natin siya ng bawang, yung sibuyas, at ang ating bell pepper. I-add na rin po natin ang ating celery at ang ating carrots. So, ang ganda ng kulay ng ating lumpiang Shanghai, no? Nilagyan ko na rin po ng isang itlog. Then, i-mix well po natin yan para po mas maganda. Gumamit na rin po ako ng gloves para mas malinis. Pero pwede rin naman pong kamayin nyo na lang, magugas na lang po ng kamay. Pwede naman po. Depende po sa inyo. Then, spring rolls na roll wrapper. Iba-iba po kasi ang nabibili. So, yan po yung nabili ko this time. Then, beat egg para po makapag-seal sa wrapper natin. Let's start para ho tayo makapag-wrap ng lumpiang Shanghai. Ganito po akong magbalot niyan. Iside lang po natin ang wrapper natin. Then, kumuha lang po tayo ng isang kutsara. Scattered lang po natin. Then, pisil-pisilin lang ng konti. Sa magkabilang dulo, i-fold po natin ang ating wrapper. At kailangan po medyo masikip para po hindi maglulusen. Ganito po ang pagbabalot ng lumpia. Maliliit lang po para mas maganda. Then, sa gilid, nilalagay ko na po yung itlog na para po iyan pampadikit para hindi po siya bumuka pag nagprito po kayo. So, ganyan po, paulit-ulit lang po natin gagawin yan sa pagbabalot. Madali lang naman pong magbalot niyan. So, siguro mga 30 minutes tapos na po kayo. Then, after nyan, mas masarap na yan habang nabalot na natin. Kailangan magpakulo na ho tayo ng mantika ng mainit na mainit po para po hindi kakapit ang lumpia wrapper kasi kapag malamig po ang mantika, kakapit po yung lahat ng mantika doon. So, hayaan muna po natin painitin mabuti ang mantika. Ayan, kumukulo na siya. So, na-testing ko na. So, pwede na po natin ilagay ang lumpiang Shanghai. Diba po? Parang ang sarap ng kainin. Kailangan po, pag pinrito natin yan, kailangan siya golden brown. So, hayaan po natin na lahat. Pag nagpiprito po ako niyan, deep fried na rin po para po even yung inyong pagluluto. Pero kung nagtitipid din naman kayo sa mantika, okay lang din naman po na hindi naman din po deep fried. So, ayan na. Hintayin na nating maluto. Maya-maya lang maluluto na po siya. So, binabali-baliktad ko po yan kapag naka-deep fried para po hindi siya masunog. Then, sineset aside ko na sa strainer para po tumulo sa mantika. So, mag-prepare na rin po kayo. Yung iba nilalagay din ng tissue paper sa ilalim para po doon sa plato para po nag-absorb. Pwede rin nyo pong gawin yon. So, ayan, ipiprito ko po lahat ang lumpia
dahil masarap po ito kapag bagong init yung ating mga lumpia pag kinain natin, no? So, ayan, malapit na matapos ang aking pagpreprito. Okay lang po kung minsan nasusunugan tayo, natural lang din po yan, no? Pero as much as possible, tingnan po natin mabuti, bantayan po natin ang lumpia, huwag po nating hayaang pasunugin, no? So, golden brown lang po talaga. Kung ayan, nilagay ko na po ang ating lumpiang Shanghai sa tissue para mag-absorb pa rin siya. At ito naman po ang mga sausawan niya. Kailangan po tayong mix together ng isang suka, soy sauce, lemon juice, salt, pepper, sugar, magic sarap, onion, garlic at sili. Paghalo-haluin lang po natin yan kasi po yan po ang nagpapasarap din sa lumpiang Shanghai. Pero depende rin na rin po sa desire nyo kung ayaw nyo po ng maanghang. Pero kami po kasi mahilig sa maanghang ng asawa ko, then nilalagyan ko po talaga ng sili. Masarap po kasi pag may sili, medyo maanghang-anghang, no? Kung gusto nyo po, bawasan nyo na lang ng konti yung sili, kahit isang piraso lang. Kung hindi naman, okay lang din po. Ayan, naglagay din ho ako ng parsley o kung kanya, onion springs, kung ano po yung gusto nyo. Pampaganda rin po yan, garnish. Ayan na, natapos na po ang aking lumpiang Shanghai. Let's serve it and taste it. Tingnan po natin, no, kung masarap pa. Sana matry nyo rin po itong lumpiang Shanghai ko. And leave comment below. And dun po sa hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa akin. And thank you for watching.